makapasok ang malakas na enerhiya. Yan ay higit na kailangan para ma-apply natin itong formula, receive, align, and adapt. Malakas man ang enerhiya na release ng Supreme Master at Advanced Spiritual World. Ngunit pag hindi natin ito ma-focus din sa ating mga consciousness, so hindi din makapasok ang mga connection na kailangan sanang makapasok sa cells ng isang practitioner. Cells for consciousness, energy, life. At kailangan natin na maintindihan ang kahalagahan ng koneksyon na ito. Dahilan na kailangan na makinig sa mga direksyon na ibibigay natin sa ating mga activities para matanggap ninyo yung divine connection na kailangan. Ang Art of Life 172, lagyan natin ng 172 para walang ibang apelyido. Maraming mga apelyido. Pwedeng Art of Life na ibang apelyido. So, ang Art of Life natin, klarong-klaro. Art of Life 172, Angels, Contacts, and Connection. At klarong-klaro rin ang alay ko sa inyong kwan. Klarong-klaro rin ang direction ng Angels, Contacts, and Connection na mayroong formula lesson. Ito ay aking sinadyang i-explain sa lahat at may record tayo para mapasa din natin sa iba. Kaya to explain the lesson is not so easy. Pag ma-explain natin sa ilan ka mga tao, then babalik naman tayo sa pag-explain. Kailangan lang na tayo ay pag gusto ninyo matuntunan ang mga aral ng ating ibinigay ng dugukan. Nang ito ngayon ay ang pinaka-latest version update ng Advanced Spiritual World. At alam naman ninyo yung Advanced Spiritual World sa yung mga release ng unang mga panahon way back 30 years or 40 years ago. Tinatawag nila na spiritual divisions, at maraming mga spiritual divisions, kaya mga tao sa mga mystical order of the inner teaching, maraming magsasabi na 72 spiritual divisions. Anyway, napakaraming mga spiritual divisions. Yan yung pinakaunang mga release ng Advanced Spiritual World na galing sa 72 Spiritual Division Foundation. And then, ang bago ngayon ay tinatawag na Governing Star Formations para sa Olympic Stars. Ibig sabihin na ang Governing Star Formations para sa Olympic Stars, that is beyond College of Mystery. So, sa beyond College of Mystery, ito ay yung enerhiya ang kailangan ng mga tao ngayon upang maintindihan ang mga nagaganap sa ating panahon ngayon. Ang mga nagaganap sa ating panahon ngayon. Kaya nga itong ating mensahe ay sayang na sayang ito pag kaunti lang ang mga tao makarinig. At nasa inyo na yon lahat, yung mga practitioners ng Art of Life 172. Nasa inyo na yon lahat yung mga karagdagang mga pamaraan na ma-spread ninyo ang mensahe ngayon na ibinigay ng Supreme Master, dahil ang mission ng bawat isa ay to usher the ascension of life into higher dimension. Kaya man, pag magtanong kayo kung ano yung final na mission dito sa mundo, ay tayo ay magbibigay man ng mga definition kung anong ating mga mission sa mundo.
That is good. Kasi maintindihan ng tao na mayroon silang mission sa mundo at magserbisyo din sila. Bisaya pa mga pangalagad nito sa mga katawan and the way to serve God. And this is the thing that I'm doing is to facilitate your mission sa pangalagad. Mayroon tayong tamang direksyon kasi ibinigay ang direksyon ng Supreme Master sa pamagitan nitong ating ginagawa ngayon. Higit na mahalaga ang direksyon pag magtuturo man tayo ng mga katotohanan ng kailangan ng tao upang siya ay maligtas sa mga kapamakan na art of distraction. Kaya ito ang direksyon ngayon to usher the ascension of life into higher dimension. Will need you the key, sushi. So ano ang sushi na kailangan dito? Ang sushi na yan ay yung Angels Contact and Connection Art of Life 172. Dahil ang direksyon ng kailangan ngayon ay ang pagbukas ng espiritual na kamalayan ng tao. So, ang inyong record kay on and off, yung signal is wala ang klaro kayong signal. Kaya, on and off ang signal ng isang tao rin ay hindi mabuksan ang inyong spiritual na kamalayan. Maraming mga blockages ngayon. Ang blockages ngayon ay enerhiya din na negatibo, kaya mayroong opposite force formation. Ang opposite force formation, yan yung mga mag-block sa mga positive na enerhiya na magdulot ng tagumpay ng isang tao. Ngunit, pag makablock ang enerhiya ng tao, ang negatibong enerhiya, madlangan ang tagumpay ng tao, lalo na pag yung layunin ay makaakyat sa kaharian ng Diyos. At ang direction na yan, that is practicing the mystical order of the inner lesson. Ibig sabihin, College of Mystery. Kaya ako ay masayangan ako sa mga panahon na ako ay nagsasabi ng mga importanteng mga bagay tungkol sa mga release ng Supreme Master ng Taas pag hindi lang ninyo ito mapalaganap. Kaya itong mga missionary ng Art of Life 172, and the first principle of Dukan is spiritual consciousness. Na ibig sabihin yan ay awareness yan ng inyong mga spiritual. Ang inyong record o kuan, pag-api na lang yung usapan na ay kitsang record nga kuan. Nagaganap na divine intervention. Ang divine intervention ngayon na matanggap ang advanced connection na galing sa advanced na spiritual na mundo. Noong sa unang panahon tayo ay nagsalitang mga aral na tungkol sa advanced spiritual, yung mga spiritual division lessons. Dahil yan ay yung angkop ng panahon, yung mga spiritual divisions lessons. At napakaraming mga taong mga nakapagsimula ng nakakonect. Ang iba ay nagtapos na sa kanilang mga physical or corporeal existence, na wala na sila, at pumunta na rin sila sa astral spiritual world. At nag-work out ang kanilang mga natutunan dahil sa pagka-istorya pa sa Bisaya, naluwas man sila, nagkalisod sa laing kalibutan. And then, nabigyan na rin na yung karamihan ng mga ibang pagkakataon na makapagpatuloy, makabalik sa kanilang physical na kalagayan. Kaya, nakabalik na sila sa kalagayang 7 dimensions of the soul in the physical world. Ngunit, hindi madali yung
intindi nito pag walang mga pag-aaral ng inner discovery. Ngayon, mahalaga ngayon na maintindihan kasi mataas ang release ng advanced spectrum ngayon. Ang tinatawag na governing star formations pala sa Olympic stars. Ang proseso sa pagtanggap ng divine support, kailangan buksan ang mga sentro ng enerhiya sa physical na katawan. Kaya ito ay kailangan intindihin kung ano ibig sabihin ng 7 dimensions of the soul. Ang pinakaunang dimension na kailangan buksan ng tao, yung physical na katawan. Ang physical na katawan, yung mga citizens na mamumuhay sa iyong physical na katawan. Bawat isa na may physical na katawan tayo. Yung mga cells, trillions and trillions of cells, 50 trillion cells. Itong mga citizens, 50 trillion cells, pag mayroong mga pandemic, example itong pandemic, the last pandemic, alam natin yung mga epekto ng pandemic sa mga tao. Maraming nangamatay sa viruses. Hindi man namamatay ang tao sa mga elementary viruses. Ngunit, sa kaalaman na kanilang mga natutunan, napakinggan sa mga balita, narinig sa video, sa mga news, media, and then takot na takot yung mga tao. Kaya nadagdagan pa ang mga viruses at mas malakas pa ng mga viruses, yung mga viruses ng takot, negative thoughts, mga masamang mga pag-iisip. At yung emotion, negative emotions, dimensions of the soul, that is interconnected with the physical dimension of the soul. Kaya itong mga dimensions ng kaluluwa na mortal ang pundasyon, the emotion dimension of the soul, the mental dimension of the soul, these are actually connected, interrelated, connected with the physical dimensions of the soul. Kaya itong tatlong dimension ng kaluluwa, the first 3 dimensions, pag yung mga citizens ay mga negatibong enerhiya, ma-virus ang physical na katawan. Kaya that is tougher kind of virus. Pag-usapan natin yung mga tougher kinds of viruses, yung mga viruses na kayang pumatay sa katawan, yung mga takot ng mga tao, yung mga maging mangyari yung mga viruses na ating mga mabalitaan kasi mayroong mga viruses, biochemical weapons of mass destruction na yan ang mundo. Na ibig sabihin yan mga viruses. Hindi mamamatay ang tao sa mga viruses na sinasabi nila. Ngunit, higit na namamatay ang tao dahil sa mga virus ng takot at mga masamang mga pag-iisip. Just imagine na ang panahon ngayon ay maraming mga anyway, hindi na lang ito imahinasyon. Totoo naman ito. Napakaraming mga negatibong enerhiya ngayon sa ating kapaligiran. Kaya sinasabi ng Diyos at naging utos rin yan ng Supreme Master, my son, be wise. Itong utos na ito, my son, be wise, this could be a law that you can follow your life. Na pag magkaroon ka ng kaalaman, wisdom, kaalaman at karunungan. Karunungan higit sa kaalaman. Hindi man kailangan na matakot tayo sa mga viruses. Pag alam lang din natin yung direksyon. Direksyon ng pangpalakas ng totoong kalusugan ng katawan. So yan ang kailangan yan. And then if you go with the knowledge, of course, alam natin yan kung paano natin palakasin ang ating physical na katawan. But the physical body is not just only the dimensions of the soul na kailangan nating palakasin. Ang atong lawas, dili man lang na may dimension sa atong kalag. Nagkinanglan atong paligiungon. Usa lang ka na sa dimension ng atong paligiungon. But the rest other dimensions of the physical, just like the emotion dimension of the soul, then the mental dimension of the soul, ay hindi malakas, vulnerable siya.
madali siyang pasukin ng mga viruses. Yan ay higit na nakakatakot. Just imagine, people will say, okay, powerful immune system. Yung powerful immune system, and yan sa katawan. Mayroon tayong dipensya na innate, natural sa ating katawan. Malakas ang ating immune system. But against tougher kinds of viruses, hindi yan manalo. Against tougher kinds of viruses, pag mahina ang ibang dimension ng ating mga kaluluwa. Just like for example, we are so stressed, sad, malungkot ang tao. Sa kalungkatan ng tao, yung mga powerful immune system, mawala yan. Kasi yung powerful immune system will be shut down by the negative emotion, the negative thought. Yung stress ay mag-shut off ng will twist the blood vessels to the point that will rid off your powerful immune system. Manghihina ka dahil sa mga negatibong mga enerhiya. Kaya pag mayroong magaganap na mga sakuna, hindi malakas yung tao na talunin ang mga pagsubok ng panahon. Kaya yung inner cultivation ang kailangan ng bawat isa ngayon, masih magdasal ang tao. Ito ay isang tanong, anong sistema ng iyong pagdasal? Na sinasabi natin na magdasal lang tayo sa Panginoon para tayo ay maligtas. Tama naman yan. Ngunit ang tanong ay anong sistema ng pagdasal upang maging matanggap ang divine support na magpalakas ng iyong sarili, magpalakas ng physical na katawan, magpalakas ng iyong emotional na katawan, magpalakas ng iyong mental na katawan. You just imagine that your dimension of the soul is your body. So you are not just only one physical body. You have the body of the soul, the body of the spirit. Good for the spirit, good for the light body, for the consciousness, for the energy, because those are immortal sides, immortal foundation of the soul. But the physical dimension of the soul, composed of the trillions and trillions of cells, is not immortal foundation. Kaya, kailangan na palakasin. And then, ang tanong ngayon kung paano natin palakasin, yan ay nangangailangan ng tamang direksyon. Kaya, you have to look for the expert for that. Hindi yan maging i-rely natin sa mga hula-hula lang. There is a precise formula to make your physical body really strong. But you cannot get that foundation of being strong for your physical body when you do not understand the other or the rest dimensions of your soul. Especially for the emotion dimension of the soul. Kaya when you say you're so good because you're having such a powerful medicine, material medicine, but hindi yan uubra when you are so sad, when you are so depressed, when you are having so much fear in your life. Fear will shut a powerful system of the immune system. Ibig sabihin, hindi yan gumagana yung powerful immune system pag yan sa emotion dimension ng kaluluwa ay may malakas na takot, napakalaking takot yan sa kalubluban ng dimension ng kaluluwa. Yan ay mga blockages yan. Kaya sinasabi ng Supreme Master sa langit, mag-practice yung lahat ng Art of Life 172. Dahil din yan na sinasabi ko sa inyong lahat, kayo ay mga magtuturo ng buhay. Pag hindi kayo magtuturo ng buhay, so magtuturo kayo ng pagkawasak. Because nobody can go away of this fact in life na pag wala kang gagawin, wala akong pakialam yan. Bakit man mag-practice ako ng Art of Life, hindi naman ako naniniwala. Yung gawa na yan ng isang taong hindi siya naniniwala. Di ba gawain naman yan ng isang tao? Nahana yan siya tinatawag nating blinding ignorance, yung pag hindi paggawa sa mga dapat nga gawin ngayon. Everybody now has a divine calling. Kayong lahat, mayroon kayong divine calling. Kaya we have classified the different kinds of illnesses in the education side
And then we can classify all those illnesses. Yung lahat ng mga natural illnesses na ma-define natin by knowledge. Kuha natin pwedeng ma-diagnose ng ating mga aparatos ng lab test. But lahat ng mga sakit na hindi na magawang ma-diagnose ng mga lab test, yan yung mga nahahanay sa mga supernatural illnesses. Ayan, maraming mga practitioners ngayon ng mga supernatural formation ng mga mystical order. Kaya yan, importanteng maintindihan yan. Yan din yung kahalagahan when you go back to the histories of time. Tingnan din natin ito paminsan-minsan ang mga kasaysayan. Kasaysayan ng kung kailan yun nag-umpisa yung mga spiritual division formation. Maraming mga chapters din, mga chapters na itinayo ng spiritual division sa pamagitan ng mga divine or mga divino na mga maestro. Yun, ang panahon na yun, mga way back how many years, yan, magandang tingnan din yan kasi mapagkunan din natin ng mga aral. Yung pinakauna pa rin, wala pang mga spiritual divisions formation. Ibig sabihin ng spiritual division formation, yung mga spiritual division, mayroong four corners of the world, 4 eskina sa kalibutan. In fact, maraming mga taong nag-aaral ng testamento ng 4 eskina sa kalibutan. Bisaya na sa 4 eskina sa kalibutan. And then mga forms and registers, yung foundation nila ay mystical order. Napakaraming mga taong nag-aaral niyan. Advanced spiritual world, hanggang ngayon, marinig pa natin na yun, mga spiritual division ng pagtuluan niyan. Yung mga aral way back 40 years ago, 50 years ago. And then sa bagong release na ngayon, bagong testamento na ngayon, ang tatawag niyan ay Governing Star Formations Palace of the Antichrist. Hindi na spiritual division. Ngunit kailangan na tingnan ang spiritual division upang maintindihan. Kasi yung pinakasimula, wala pang mga spiritual division. Way back, let's say, hindi pa isinilang si Jesucristo. Way back 6,000 years ago before Christ. So, mayroon niya yung mga mystical order. Way back, so sinauna pang mga taong panahon. Ang tawag niya ay mga mystical order of the inner teaching. Mga pagtulo na mga angkop sa spiritual kasi mga misteryo yung lahat ng mga pinag-usapan dyan. Kaya hindi lang yan bago. Iba't ibang mga terminology lang. Yan makikita natin dyan yung mga origin of the powers. At saan galing ang kapangyarihan? So, sa labas sa unang panahon, information from the Supreme Master, we'll just say Supreme Master. Yung ibig sabihin ng Supreme Master ay dito sa mundo ng mga tao, iba't ibang mga pangalan ang ginagamit. Ginagamit nila Divine Master sa mga taong nag-aaral ng mga mystical order of the inner teaching of Jesus Christ, of yung mga spiritual na mga pagtulunan. Tinatawag na Divine Master, Haring Ama, Haring Ina, or God the Father, yan, Haring Ama. Or God, Supreme Master, Master. Napakarami. That's why I said that is regardless of the name of your master. Master, Ginoo yung gisgatan. Wala na yung problema. Di na tamasayop diya. Di nilang tamasayop sa procedure. Pag unsaon na to, pagdawat ang divine nga support. Because there are divisions of powers. In this bracket of knowledge and wisdom, there are the existence of the spiritual division. Tawag natin, what is the origin of the source of, the origin of the power? Sa iyong kapangyarihan ay galing sa Omni Supreme Absolute. Wala yung division kasi Omni Supreme Absolute. Yung characteristic niyang Omni, pangkalahatan yan. So, ang power ay galing sa Omni Supreme Absolute. At idiniligar niya doon sa mga ordained offices with characters of the office. Sabot ng ordained office of spiritual division. Spiritual division na yan, itagaan siya of office of character of the functions. Ibig sabihin,
mayroong kapangyarihan na idiligar ang supreme omni absolute ngadto sa iyang mga anghel ug daghan kay klaseng mga anghel. And now we are now in this time we're talking about angels which are not described clearly in the Holy Scripture. Ang inilarawan niyang mga anghel na common na nalalaman ng mga tao, yung klaseng mga anghel tinatawag natin mga anghel, archangels, and the hierarchies of the angels revealed to men. Merong seraphims, cherubims, or cherubims, and then throne. So yun, daghang mga klase angels na gisgutan. But this time, we're talking about angels na inilarawan natin na supreme light angels. Kaya kayo pag maging magtuturo ng buhay, kayo yung mga magtuturo nito kasi ang mga araling ito ay wala pa ito sa ating mga mabasang mga aklat except in the book of Philippians. Wala nga ito sa mga aral ng mga unang release ng spectral division. So balik tayo from the division, from the Omni Supreme Absolute. Gipasa ang gahong, ngadto sa iyang mga anghel. Ang iyang mga anghel na bahin sa according sa ilang mga corresponding na mga function, sa ilang mga opisina, sa ilang mga character ng formation. So ang mga, ato lang i-classify sa karang panahon. Adunay white, adunay black. So itawag ng white, mga angels of the Omni Supreme Absolute ng ilang function paghimo mga kaayuhan layon para sa kaayuhan nga mahitabo sa panahon, sa kinabuhi, sa mga planeta, sa mga galaxy ug sa tanan. Then sa black na division nahati sa dalawang division, twofold division, mga anghel nga gihatagan og gahom sa Dios aron sa paghimog mga butang nga mga matawag siya mga tao o mga butang nga negative, makadaot apan ang resulta maayo. So sama anang kalibutan nga hinluan, magubot, magubat niya paghuman maabot ang kalinaw. Kana siya gawa kana sa mga anghel nga gitagaan sila og authority kay may function silang opisina, division nga maghimo ni anang mga implementasyon aron mutunga ang kalinaw, mutunga ang kaayuhan sa mga katawhan o sa kinabuhi. Ano diya po na buo ang prinsipyo na sacrifice the few, save the many. Just to save the many. And then that is restoring a formation na ang tao ay patuloy na lumalaganan sa planeta. There is always the cause and the reason why everything is implemented by higher consciousness. Kaya, nanggaling yan sa mga opisinang nagsuporta sa kapangyarihan na hinawakan ng mga anghel ng Diyos na ginawa. Hinawakan ng mga anghel ng Diyos upang ma-implementar. At yung ikalawang division ng black, yung division na yung mga anghel, ang purpose nila ay gumagawa ng hindi mabuti para sa pagkawasak. Ngunit hindi pa rin sila masama dahil yan ay yung ordained power or authority in their office of character. Na ibig sabihin, kailangan lang maintindihan ng tao anong landas ng kanyang tatahakin dito sa planeta. Kaya kailangan maintindihan ng tao kung ano ang origin ng mga kapangyarihan. Dahil din yan sinasabi natin sa isang katanungan sa pag-aaral ng isang tao sa karunungan ng Diyos. Ano ba ang kanyang hantungan sa kanyang pag-aaral? Sinasabi ng mga tao, magpakabait lang tayo, sundin yung batas at sa batas ng Diyos at yun na yun ang kaligtasan. Ngunit sa totoong buhay, totoo bang nangyayari yan sa totoong buhay ng tao? Data tayo. Ibig sabihin ng data, experimental tayo. Pag tingnan niyo yan, just give an example, the last pandemic. Napakaraming mga tao. Wala pang pandemic, sinasabi nila, ito ang katotohanan. At hindi tayo magpatatak ng 666, sabi yan sa mga tao. But they don't really understand what is 666 at all. Kasi napakaraming interpretation ng 666. Kaya that is in the principle, in the law. Principle or law of the College of the Mystery.
Mayroong 101 ways. 100 for the right and 1 for the absolute. So for the 100 ways, whatever definition you can give and reason you can give, okay lang yan. That's right. Even if it is wrong, walang problema yan. Ngunit ang hantungan ng lahat, ano ba ang resulta? Kaya nangyari, maraming mga natatakot sa pandemic. Maski na mayroon pang mga pagdarasal, mayroong mga natutunan, kaya namamatay pa rin yung mga maraming mga taong mayroong pananalig ng Diyos, maski nagdasal. Kasi hindi nila alam yung direksyon o tamang paraan ng pagdasal. Ano ba yung tamang daraan sa pagdasal na makuha natin yung tinatawag natin absolute? So, ang absolute ay hindi magbabago yan, maski baguhin pa ninyo. Lahat ay may karapatang baguhin ang paraan. No problem with that. Mayroon lahat ng karapatan baguhin yung paraan. Kasi, binigyan tayo ng freedom of the will of the Omni Supreme Absolute. Bisaya pa na, gitagaan ang tao og kagawasan sa iyang kabubuton, nga buhaton, o siya insakto, o siya dili insakto. Kaya pag baguhin niya yung paraan, sabihin niya na ito ang tukma o tamang paraan sa pagdasal. Hindi niya i-follow yung formula. Ibig sabihin, kalimutan yung mystical order formation. I would have to simplify mystical order of the inner teaching. Spiritual formula yan. Nakabase lang sa formula. Kaya pag sabihin natin, for example, ARCOM. Ang ARCOM ay mayroong formula, mayroong movement. Mayroon siyang grid formation or mayroon siya bang padagan ng insakto. Ngunit hindi man i-apply sa tao ang mystical order formation of the inner teaching. Alaktad pagka-istorya, dili i-apply sa tao ang formula nga release ng advanced spiritual world kasi meron siyang ginawang another formula. Ang formula niya ay based on belief. Yan siya, kailangan yun mag-ampo. Kaya kinang pag-ampo, mga siya makaluwas na to. So, ampo siya the entire 24 hours a day. But because of the fear, talagang takot na takot siya, hindi siya lumabas sa kanyang bahay. Nagdarasal naman sila. Ngunit, narinig sa kanyang tayo, napaka-delikado ang mga viruses ngayon, kaya narami na ng mga matay. Then siya takot niya, hindi niya napigilan din, pumasok ang virus sa kanyang puso't isipan. Kaya mayroong nangyayaring mind-fire control questioning. Hindi na kailangan ng career ang virus na pumasok sa kanyang katawan kasi na-magnet na sa kanyang consciousness, sa kanyang negative emotion vibration, sa kanyang mental or thought vibration, na-magnet na yung viruses. Maski nagdarasal pa siya, hindi man niya alam yung formula ng mystical order formation. Kaya na-virus at namatay. Kaya yung sinasabi ng mga tao na barugan yun ang tinuod nga mga gituhan, when there is bigger power that will try life of the people, hindi yan. May ibang usapan na yan. Kaya maraming mga nagpapatutuo na ito ang katotohanan. Ngunit sa mas malaking mga pagsubok ng buhay, yung katotohanan na pinaglaban ay mawawala rin ang katotohanan na yan pag hindi natin tunay na alam yung tamang direksyon. Nangyayari yan. Sino bang mga tao labas-masok pagdating ng pandemic na nangyayari, yung nakaraang pandemic? Nag-shut off lahat. Except for those people na gumagawa ng inner cultivation, walang pakialam yan. Kayo, gaya nga sinasabi ng Supreme Master ngayon, we have the lesson 7 steps of the inner discovery. Ibig sabihin ng 7 steps of the inner discovery, yung mga aral na yan, isa sa 7 steps of the inner discovery ay napakahalaga. And then, isap up natin yan. Inner cultivation yan. Bakit kailangan kayong mag-inner cultivation? We would say, mga tao ngayon, maraming mga sakit ang tao ngayon. Kaya ginawa nila yung kinultivate nila ang kanilang kalusugan sa
mayroon silang maintenance ng hypertension, to lower down the blood pressure, mayroon silang mga maintenance. Kina-cultivate nila ang kanilang physical na katawan. Yan ang ibig sabihin ng cultivation. Pangalagaan ang iyong kalusugan. Ang inner cultivation ay pangalagaan din ang iyong kalusugan. Written term, the word inner, yung spiritual side. Yung cultivation pangalagaan in the external system, that is the material way na pangalagaan ang physical na katawan. But on this coming time na malaking pagsubok na magaganap sa ating mundo, kulang ang cultivation. Pagtanggalin natin ang mystical order formation. Ibig sabihin, kulang ang ating pagdarasal. Pagtanggalin natin ang sistema ng meditation. At kulang din ang sistema ng meditation, pagtanggalin natin ang formula, again, of the mystical order formation. Kaya pag mawala niya ang mystical order formation, paano man natin mapalakas? Paano mapalakas ng isang tao ang tunay niyang kanyang espiritual na pundasyon pag hindi niya alam yung daan? Kaya yung mga sinaunang mga practitioner ng Divino Maestro, pag mawala ang kanilang Supreme Master, ay hanapin nila ang kanilang Divino Maestro. Pag hindi nila mahanap sa labas, then pumasok sila sa kuiba, doon sila mag-meditate, and then they will undergo hermetic initiation. Ginawa nila sa unang panahon yan. They were doing hermetic initiation to the point na makita nila yung liwanag at masagot na nila yung katanungan, saan ba sumikat muli yung araw? Kaya lumabas sila, and then makita nila ang kanilang Divinong Maestro. Kasi napakahirap pag hindi natin alam yung update release na Advanced Spiritual World. And the different formations, functions of the spiritual divisions, and then to simplify, para magawa natin itong ang medyo mahirap i-memorya, just like you go to school and then you study science or physics. And then in the school, you have to memorize 9 planets. And then until this time, 9 planets pa rin tayo. Hindi yan nagbabago. 9 planets pa rin. That would be good. Kasi yan ang level ng ating education sa external side na kailangan natin matutunan. Na alam natin mayroong siyam na planeta. And then, when you go advance, hindi lang siyam yung planeta. Napakaraming planeta. But advantage sa mga mag-aaral na magmemorya lang tayo ng 9. Hindi pa tayo makamemorya ng 9 planets. And then how much more if we have to write thousands of planets in the book, or 100,000 planets or millions of planets in the book, so much billions of planets in the book. Hindi yan may memorya ng mga tao. Kaya mas maganda na lang yung 9 planets. But that is not the real education na kailangan natin matutunan sa pangkalahatan. Isa lang yan sa mga edukasyon na kailangan natin matutunan. Ganon din sa spiritual. Sinasabi ng mga tao, saan ba tayo mag-aral ng College of Mystery? So, ako yung magsagot sa ngayon para sa ating sagot, kung ano ang sagot natin yan. Mag-aaral kayo ng College of Mystery sa Secret Spiritual Secret. Ang tawag niyan ay dugukan. Kailan ba yung dugukan dumating? Ngayon lang yung dumating ng dugukan. Ang kahulugan ng dugukan ay gigikanan sa Bisaya pa, pundasyon. Kaya pag tingnan ninyo yung physical na inyong katawan, kanang inyong spinal cord, yung bukog sa lawas, manigitawag og dugukan. Pag maghimo ka mong balay, ang kanang inyong mga haligi, skeleton, mao kana ang dugukan. Pag dili niyo butangan og skeleton ng inyong balay, haligi,
dili mo barog ng balay. Pasabot nga without the skeleton, without the dugukan, dili mahimong balay ang usa ka balay. Without dugukan, dili mahimong balay, di mahimong lawas ang usa ka lawas. Without dugukan, dili mahimong organisasyon, ang tanang klaseng organisasyon na may mystical order formation. Kaya, pagsabihin natin ang ating mga organisasyon ay founded by the spiritual division, founded by the Supreme Master, even religion, the mystical teaching of Jesus Christ, the mystical teaching of every Supreme Master, and the Master of the Celestial Master, Supreme Being, God, or God the Father, o anong tawag mga tao, so long as there is the mystical order formation, yan ay, ang origin yan ay yung taas sa langit. Kaya don't you so much mislead the word of dugukan. Magtanong ang tao, kailan ba dumating ang dugukan? Bago pa lang yan, 1980s lang yan, or 2000. Mas dumating yung dugukan, future na yan. Kasi sa dugukan ay sinasabi nito, advanced spiritual world. Kaya yung mag-inner cultivation tayo, sabi ko sa kanila, ay, alas 6 ng gabi na ngayon, mga ina tayo ngayon, okay nang yung inner cultivation. Pero huwag kayong kumain pag hindi ako ngayon magsasabi. Kasi makabayulit kayo sa ating formation ng inner cultivation. And then alas 3 pa ng hapon, nangain na tayo. Sabi ko nga alas 6 ng gabi na ngayon. Yung sinasabi ko, walang oras sa advanced spiritual world. Dito lang tinatawag natin third dimension, fourth dimension, mayroong oras. Ngunit sa higher na dimension, beyond the spiritual division, walang oras. Walang oras, walang panahon. Kaya ano ang dahilan? Na pwede ba yung mangyari pag sabihin ng, pag kami yung nagbigay ng lesson, this one thing I would say that, yung ako yung nagbigay ng lesson sa inner cultivation, then ako ay nagutom kasi hiningi ng aking dimension ng tiyan, emotion dimension sa physical na dimension na kumain. Then sinabi ko sa ating mga kapatiran na kain na tayo kasi alas 6 na ngayon ng gabi. Pero alas 3 pa ng hapon. Ay alas 6 na ngayon. We'll just do the formation. But when I'm not inviting you to eat, do not eat kasi mabayulit kayo sa role. Ibig sabihin yan, pag magkasala kayo, kasi iniimbitan ko kayo sa pagkain na wala pang oras, hindi pa tumama yung alas 6 ng gabi, hindi kayo yung magkasala, ako yung magkasala. So ako yung ipanes ng Supreme Master. Kaya mayroon kayong backup. But pag hindi yung ako yung nagsasabi, ay wala akong kasalanan yan pag magkasala tayo. Ibig sabihin yan na ako yung nagbigay ng direction ngayon sa lahat ng mga taong nag-practice ng lesson ng Angels Contact and Connection. Kaya yun, pag yung Angels Contact and Connection, lagyan natin yan ng apelyido na naman. Art of Life 172. Angels Contacts and Connection. Supreme Superlight Angels. Not mga style fighter. Kasi itong mga tao, again, this could be a big joke for everyone. Pag magsasabi tayong Supreme Superlight Angels, and then mysterious lights manifesting the skies, and then other versions as well, because the 101 ways will always illustrate. The first illustration will be the 100 ways, that is the complete expression of the polarity of the universe, the alpha and the omega system. And we shall be, if there is good, there is bad, if there is big, there is small, if there is black, there is white. No, wrong with that. That is the final expression of the truth of the third dimensional reality, the cosmic formation of the third dimension. Yan ay katotohanan. But dito tayo sa absolute. That is wholeness aspect of the supreme absolute. Wholeness aspect of your being that will go into the process of knowing yourself. And then to know yourself, kailangan dadaan tayo sa Trinity, number life, activation of the Trinity of men. And one of the meaning of that is buksan mo na yung mga aklat ng buhay ng diyan sa yung mental dimension of the soul, emotion dimension of the soul, at your astral terminal sa physical na dimension na kaluluwa.
Kaya mahalaga din na magbasa tayo sa aklat ng Dugukan. And there is already the first volume of Dugukan. That is the preamble. Ibig sabihin ng preamble, that is the umpisa ba? Beginning, preamble. And then the second volume, that is Rainbow Bridge Flight. And the third volume, then the fourth volume, the sixth volume, that is Dugukan Martial Arts System. And then until the 19th volume. And then we are still writing because you are part of the book. Lahat ng mga taong maaaring magiging magtuturo ng buhay, you could be part of the book. Kaya hindi natin kaagad-agad matapos ang mga pagsusulat natin sa aklat kasi yan ay ang kasali sa pagsulat ng aklat ay yung magaganap sa ating panahon. Including kung paano ito magagawa ng mga magtuturo ng buhay na maturuan nila yung mga tao sa sanlibutan, yung siyang katauhan. Paano nila i-usher yung essential of life in the higher dimension. Ngayon ay maghanda na kayo ngayon sa malaking mga magaganap. Kaya ang sagot niyan, inner cultivation. You cannot cultivate when you say na overnight, mamaya na lang ako mag-cultivate. Magdasal lang ako, din ako ay makakultivate na. This is just like learning ABC. Yung ABC mo ay yung magdasal ka. Ikaw ay naniniwala na makakunik doon sa Panginoon kasi pamagitan na yung paniniwala, nagdasal ka sa Panginoon at ginagawa mo araw-araw, and then pag hindi pa rin, duda ka pa na madungog sa Ginoo yung pag-ampo, may kuha kag trumpa, yung mga mikropunan ng Ginoo, trumpahan pa yun, sa langit ng Ginoo, layo ka ayos tanan, para makadungog ang Ginoo. That is another version. That is actually reality. In the past, ginagawa yan sa mga tao na believing that God is so high in the heaven. So, kailangan ng malakas na tinig. You have to yell, you have to shout para marinig ng Panginoon. And then, another version of that is the micro scale, just like science. And science is when you want to look at the universe and then you have to study the universe. You look at the macro scale. Tingnan mo yung itong mga kapaligiran. Tingnan mo yung mga planeta. Tingnan mo yung mga lahat ng mga bagay makikita mo sa mundo. That is the objective part of nature. In the micro side, you have to look at for the smallest of the small. Pinakamaliit sa mga maliit na pinakamaliit. At kung ano kaliit ang iyong makikita, yan din yung pinakamaliit at hindi na niyo makaya maipaliwanag. Ang opposite niyan ay yung pinakamalaki. Ang isa yun, yung pinakamaliit. Kaya there is a formula, basic friend. What is above is so below. In the revelation of the governing star formations, palace of the Olympic stars, will make it so clear in the book of Dugukan. We are actually this information of the College of Mystery and the beyond of the College of Mystery, that you will undergo actual practical lessons of inner discovery. Kaya dadaan tayo sa 7 steps of inner discovery. You have to look at the Supreme Superlight Angels at dalawang version yan. It is written in the first book, volume of Dugukan. Dalawang version yung mysterious lights manifesting the skies, specifically. Ay, ibig sabihin yan, hindi lahat ng inyong makikita dyan sa kalangitan ay Supreme Superlight Angels. In fact, marami ng beses nakita natin dyan, nakaposted sa YouTube, Facebook, na yung mga tao are so amazed that mysterious lights manifest in the skies. At inilarawan niya mga higher beings, mga aliens coming from another star system, getting closer in the planet. And now, they are actually in the planet, according to their version. But that is not the type of the angels that we are talking. Kaya dalating ang panahon na napakaraming mga mysterious lights manifesting in the skies. And that will mislead the vast majority of the people of the world, different tribes, because what they are believing, higher beings, angels, would not be really angels at all.
mahimo nga masaag, daghan gayud masaag sa panahon nga mabot na ang kanang higayuna kay kung siyang gituhan sa mga tao, nga mga anghel, mga higher beings, pero dili tinuod nga mga higher beings, kundi mugna sa alien technology. Kaya saan ba nato pagkahibalo nga kana mga supreme supralite angels? Paano niyo malalaman na yung mga makikita ninyo diyan sa kalangitan ay mga supreme supralite angels? This one thing, I have observed this. Nakikita na natin ito, nangyayari na ito sa maraming panahon. And then pabalik-balik ito na okasyon. Yung mga tao, lalo na sa mga taong nag-aaral ng spiritual, because this is actually the scenario. Pag mayroon tayong human negative ego, and then that's normal. We have to compute the information kasi tayo ay mananatutunan tayo. And then, practically, that is the common trend na ito yung katotohanan kasi ito yung paniniwalaan natin kasi ito ay pinag-aralan ko ito. Hindi yan mawawalang mga reasoning na yan. Kaya, pagsasabihin natin na yung mga supreme superlight angels, and then may ibang version, maraming mga version, ayun, hindi yan mga supreme superlight angels, mga higher beings yan, in fact, may mga pangalan yan, alam namin mga pangalan yan. Kaya that's actually normal. But the one thing that we would analyze to derive the right understanding needed for this, kailangan natin maintindihan yung Supreme Superlight Angel, Supreme Master ay binigay ngayon ang direksyon at yung tamang paraan upang kung ano ang ating gagawin. Mahirap pag tayo ay walang formula. Mag-aral pa tayo kung anong formula ang ilagay natin dyan. At ang lahat ay nakabase sa ating mga pakiramdam. Ula-ula lang ba? Tagad-tagan. Kaya maraming mga nagkakamali sa mga hula-hula. Ibinigay ng Supreme Master. Di lang tayo magduda ba? Kaya sinasabi ko na lang sa lahat na, okay, do not believe my words. Just do your experiment. Pagsabihin natin Supreme Superlight Angels, but take note, darating ang panahon, sooner or later, but could not be really later at all because nangyayari na ngayon ang mga dapat nating pag-ingatan. Nangyayari na ngayon sa panahon ngayon ang mga dapat o kailangan nating pag-ingatan. Ang panahon, maraming mga makikita diyan sa kalangitan. Ngunit hindi talaga yan Supreme Superlight Angels. It's only by following the divine guidance revealed in the formations of the governing star formations, palace of the Olympic stars, through the network ngayon na sinasabi natin, network na dukan. Kaya pag ayong mga spiritual groups natin ay spiritual formation, kaya pag ikaw yung natututo sa mga connection, nagatanggap sa mga connection ng Supreme Master of Wisdom, Akadasa, Supreme Superlight Angel, sa pangalan man ng iyong Divino Maestro. Ibig sabihin yan, ikaw yung dukan ng inyong samahan. Ngunit, pag hindi ikaw nakatanggap, and then of course, how would you know that they are Supreme Superlight Angels? Nandiyan sa aklat ng dukan yan. How would you know that you can perform Art of Life na hindi man mo magawa yung first lesson Arcom? Magawa mo yung home jump cam. You know how to perform the home jump cam. But again, that is the external side. The mystical order is wala pa dyan. Paano mo magawa yung mystical order? The same lang as to say, na sabihin mo, enlightened na ako ngayon kasi nagbasa ako ng aklat. Nagbasa ako ng bersikulo. Kaya ako ay na-enlightened na ngayon. Nagbasa naman ako ng bersikulo. Ngunit ganyan ba yun kadali? Without doing the actual practical lesson on how you are going to open up the energy centers of your physical and your astral and your superlight body. Hindi yan madaling magawa. Kaya iba ang kahulugan ng paniniwala, iba ang kahulugan ng pananampalataya, at iba rin ang kahulugan ng pasakatuparan ng kaluluwa. At iba rin yung kahulugan ng doon ka na sa tinatawag na higher dimension.
Ano ang hantungan ng karunungan ng taong kanyang pinag-aralan? Karunungan ng Diyos. Maging ang karunungan ng Diyos, saan ba yan nakakonect? Sa division na black, divided into twofold division, or doon sa division ng white? Yan yung unang pahayag. Kaya si Abraham sa unang panahon in the search for the wisdom of God, and then he studied the wisdom of God. And then he realized and enumerated all those things, sources of the powers. Yan yung definition. That was long before pa, nangyari na yan sa panahon before pa si Jesu Cristo ay isinilang. Pagdating ni Jesu Cristo, din ang yung mystical order ay nagaganap na naman yung teaching at binago ang formation. Ngunit ngayon ay nawala ang mystical order of the teaching of Jesus Christ. At then, ang debate ay patuloy. At in fact, hindi yan matatapos ang debate. Maging sasali pa kayo niyan, pero walang katapusan ng debate so long as mayroong tao sa mundo. Ang paksya ay kung ano yung katotohanan. But then the people died because of their truth. Diyan sila nabubuhay. Diyan din sila namamatay. And then they carry over all those informations they have done and then acquired in life until the point na maging maabot nila yung totoong pasakatuparan ng kalagayan. Pag kayo ngayon, nandun kayo sa hidden dimension, magdebate pa ba kayo kung ano yung katotohanan? Kaya yung conscious astral travel in you, that is advanced form of spiritual study and one of the 7 steps of inner discovery. Kaya pasokin ninyo yung aklat ng buhay. Unang 3 aklat ng buhay na ipinilawanag ng Divinong Maestro sa unang mga katauhan in the presence of those peoples na yung mga nalalaman, maging dito sa bansa, sa ibang bansa, yung mga aklat ng buhay. Yung white book, and white book is on your pineal gland. Parang puting bato yan, makikita ninyo, just like as big as the seed as among law. Then pasukin ninyo yan. Pag mapasok ninyo yan, then makikita ninyo yung kasaysayan sa hinaharap, sa panahon na bago, at sa yung sa wala pang panahon. Lahat. Isa lang yan. In fact, wala lang mga panahon na i-classify niya. But makikita nila yung kahalagahan niya kasi makapasok kayo sa dimension na tinatawag yung dimension na hindi na kailangan ng mga coding sa spiritual division. And then, you have to second book, you have to look at your living book of life at your heart center. Yung blue book, tingnan niyo yung blue book ninyo at saka yung red book at your solar center. Ibig sabihin niya yung kahalagahan niyang lahat ng mga kailangan ninyo. Nandyan na yun sa biggest library of the universe. In your physical body, because that is a dimension of the soul, and then maraming mga aklat dyan. Kaya pwede kayong magawa ng aklat. Pag matutunan niyo yung first lesson of the art of life, Arkum, pwede kayong makagawa ng aklat na walang katapusan. Anong klaseng aklat? Mystical order. Ngunit, pag ang ituro ng mga tao ay yung kaalaman, we have to go to the universities, academies, para maging mga teachers tayo. Kaya yung mga histories natin sa ating mga pag-aaral, hindi natin yan malilimutan. Kung anong mga universities of the mystical order formation ang inyong mga pinanggalingan. Ako ay nag-aaral ako sa aking elementarya, doon sa elementarya na yan. Then sa sekundarya, doon sa secondary school. Then sa college, doon sa college school. That's the knowledge in the academies. And that could be part of the histories in life. Pag dito tayo sa mystical order, saan tayo nag-aaral? At pag mag-graduate ka na dyan, then you have to proceed to another level. Pag mag-graduate ka na dyan, you proceed to another level until you can reach the governing star formations, palas of the Olympic stars. When you are at that level formation, then you are a teacher of the art of life. Kaya back to the basic tayo ngayon. Ibig sabihin, the first mother lesson of all the lessons, that is wisdom. Second mother lessons of all the lessons, that is naturalness. But you have to go follow the light of wisdom to fulfill the light of the naturalness. Because
practicing the naturalness. You have to practice really naturalness. In fact, if there is pandemic, madarating yung pandemic, paglagyan ninyo yung physical na katawan ninyo na hindi natural, ibig sabihin yan ay violation yan sa second mother lessons of all the lessons. Kaya when you go inner cultivation, higher version, you cannot induce drugs on your physical body. Dahilan yan, you are practicing higher level of inner cultivation para ma-perfect ni mo itong naturalness na yung pangatlong mother lessons of all the lessons to attain perfect divination. Maging banal ang iyong katuluwa, maging banal yung mga dimension ng iyong tatlong mortal na dimension na kaloob para mayroong transformation into the advanced elemental body foundation. Hindi niyan 666. Bakit ba kailangan tatakan ang mga tao ng 666? Na ibig sabihin yan, carbon atom life foundation periodic element. Mayroong kailangan ilagay niyan para hindi mag-activate ang mga sentro ng pwersa sa katawan. Hindi mag-activate yung mga DNA para hindi mabuksan ng isang tao ang kanyang mga information of advanced spiritual function na yan ang dahilan na mag-transform ang physical na katawan into advanced elemental body foundation. Kaya gagawin yan sa opposite formation sa pamagitan ng mga radiation poisoning, chemical poisoning, could be in the form of inumin ng tao or kainin ng tao or i-inject or i-bakuna sa tao para mahadlangan ang pagbukas ng kanyang advanced na mga informasyon sa spiritual function. Na kailangan na ang tao mabuksan sa pundasyon na yan upang makatransform into advanced elemental foundation na siyang yung pinaka-requirement upang yung tao ay maligtas, makaakyat sa higher na dimension. Pag hindi yan magawa ng isang tao, paano ba siya makaakyat sa higher na dimension? Nang kaya ng kanyang physical na katawan ay enerhiya na 100 lang ang voltahe na matanggap sa katawan. Pero ang kanyang paniniwala ay sinasabi na ay napakalakas itong kapangyarihan. Ito ay makapangyarihan sa lahat ng mga kapangyarihan. Ito ay hari ng mga hari, ay Diyos at ng mga Diyos. Ngunit, ang mental dimension lang yung nagsasabi niyan. Ang physical na katawan ay hindi yan gumagana sa physical na katawan. Hindi tanggap dahil hindi na-align yung frequency. Kaya itong 7 dimensions of the soul, kailangan yan ito magka-align ang frequency kasi dahilan yan interconnected yan. So, kailangan yung mortal dimensions of the soul, yung enerhiya niya ay makapasok. Yung tinatawag na mga advanced spiritual function sa physical na katawan, sa emotion na katawan, at saka sa mental na katawan, ay yung mga advanced information ay mabuksan at makapasok. Masalubong yung mga enerhiya na galing sa immortal na dimension. At dan yun yung dahilan na makagawa ang tao ng mga tanili sa spiritual na mundo, direct connected sa kanyang kaluluwa. And that connection will transform the soul into advanced elemental body foundation. Kaya makaset siya. Hindi siya matrap sa physical na mundo. Kaya ang panahon na yung darating, hindi ito sa kasabihan na ang tao ay mabuti or masama. Sino bang mabuti? Sino bang masama? Sinasabi yan ng Supreme Master in the person of Jesus Christ na hindi maghukom. Hindi ta maghukom. Kaya, who is actually really perfect in this world? Lahat ng tao ay makasalanan. Kaya sinasabi na huwag kang maghatol para hindi ka makatulan sa Panginoon. Kaya yung karapatan ay yung may karapatan maghatol. Only the Supreme Absolute. Only the Supreme Master yung may authority na maghatol. Kaya sabihin natin, tayo lang ay magdasal, ligtas na yung mga tao. Inahana yan sa College of Mystery under the rule ng 100 ways. Hindi yan nahanay sa yung College of Mystery na absolute way. Kaya dito din sa College of Mystery, angkop na dito yung kaalaman at saka kaarawan. Sa kaalaman, alam natin yung polarity, foundation of life, polarity of foundation of truth, na mayroong insakto, mayroong dili insakto, mayroong tama, mayroong mali, mayroong masama, mayroong mabuti.
ito ang tanong ngayon. Sino bang totoo ngayon na mabuti o masamang tao? Maski kayo may kalaban kayo ngayon. Kayo ay sino bang tao ngayon hindi nagdasal? Kayo may kalaban kayo ngayon. Nagdasal kayo sa Panginoon kasi kayo ay may kalaban. Ang kalaban din ninyo ay nagdasal ng Panginoon kasi hindi kayo naintindihan at naging kayong kalaban. Ibig sabihin lahat ng mga tao ay nagdasal. Maski masamang tao, mabuting tao, maski masamang tao, hindi nila alam na masama sila. Nagdasal din sila. At pinaglaman nila kung anong katotohanan kanilang tinatayuan. Ibig sabihin, anong tamang direksyon at anong klaseng dasal na ating kailangan. So, dito tayo, buksan natin ang ating mga espiritual na kamalayan. Para mabuksan ang mga espiritual na kamalayan, practice art of life. At para matutuong tayong mga magtuturo ng buhay, attain your Lordship initiation. Kunin niyo yung Lordship initiation. Dito sa Dugukan, we have the process na kailangan natin sundin. At it is regardless na pag anong mga belief natin at mga organisasyon, walang problema yan. Ang importante lang natin yun, sundin natin yung procession. At ituro yung aral ng Dugukan. Pag nandito kayo sa Dugukan, mag-aaral kasi ito Dugukan as an institution of the lessons of the mystical order formation of the Supreme Master of Wisdom, Makarasa, the Supreme Superlight Angels. That is Superlight Body. Pag totoong nakakonect ang inyong mga pinag-aralan ng Supreme Master, hindi kayo magkasala pag mag-aral kayo ng continuation of the lessons na inyong pinag-aral sa spiritual ng pagtulungan. Kaya maunay kamatuuran, nagikinanglan na ito sabton. Kaya kinanglang sumpayan ang inyong mga nakatunan. Kaya mga nakatunan na ito sa mga nakaraang panahon. Nilabay na kapag panahon. And forget all those things saying na, ang Dugukan bago pa yan. Again, look at the meaning. Kayo, hindi ba kayo bago ngayon? Bago kayo ngayon. At kailangan kayong magbago. We would say, si panahon ni Yesu Cristo, sa panahon ni karamihan, maraming mga Rizalista, mga Rizalian. Pagsabihin man natin si Rizal sa unang panahon, kung dili niya bago ng iyang lawas, makatudlo sa computer karon. Kaya, ang information nga nakasulat diya sa DNA sa tao, sa lawas ba, nga karaan, angkop sa karaan ng panahon. Kailangan baguhon ang lawas kay para mabutangan, ma-upgrade ang lawas, makasabay sa frequency sa bagong panahon. And that is illustrated in your children, even by yourself. Kamo, tananin niya yung mga anak, di na magtuon ng computer para magkamaugid sila because information of that function nandyan sa kanilang katawan. Nandyan sa mga cells ng kanilang katawan. Kaya madali nilang maintindihan. Ngunit, yung mga version sa karaang panahon, hindi sila makaintindi. Madaling makaintindi ng bagong panahon ngayon. Kaya, maski nga ako yung aking cellphone ay keypad pa rin. Kasi, hindi ako makagusto mag-studio pa ng mga bagong teknolohiya karon. That's because hassle na kayo. Pero when you look at the children by this time, madali lang kanilang pagtuon. Kasi yung information nandyan na sa kanilang katawan. Kaya yung sinasabi na bago lang na, karon kinalang baguhin ang lahat. Kaya babalik pa tayo yung panahon, yung karaang panahon, magbahag pa po kay karaang panahon. Ang practice ninyo sa unang panahon sila pula po magbahag lang. And kasi babalik man tayo sa karaang panahon, so magbahag po ta karon. Ibig sabihin, pag yung spiritual niyo sa unang panahon, discommunion pa. And then, kailangan babalik din kayo sa discommunion. Ang panahon na karon is bago namang panahon karon. Ang release karon, Governing Star Formations, Palace of the Olympic Stars. Kaya, i-expand ang spiritual consciousness. At inyong maintindihan kung anong kailangan ngayon. At ang inner cultivation ay gagawin na ninyo ngayon. You cannot activate your informations of advanced spiritual function by just a matter of overnight. Pag may maintenance kayo ng tambal, para maintenance high blood, pag inyong hunahunahon,
na kanang enerhiya mao na inyong healing, hindi na yan maintenance, healing gyud yan. Ay pasabot ng maintenance pag minimize lang sa mga sakit. Pero healing ang inyong isgutan, energy ang inyong healing. So mawala ang inyong mga sakit sa lawas, and then that is already the program for the lifetime ng inyong buhaton, and then you can avoid so much expenses. Kaya naa naman ninyo ang pag may maabot ng mga viruses, maabot na pong pandemic kaya is the whole world. Pag epidemic, certain region lang yan. Dengue outbreak karon sa natay epidemic. Pag pandemic, whole world. Endemic, that is tibok nasod. Endemic. Pandemic, that is whole world. But we have the another round up. Pagsubok ng panahon. Mayroong pandemic na naman. Hindi tayo takot sa virus, takot tayo baka makulong tayo sa ating mga bahay, hindi makalabas. Yan yung nakakatakot. Hindi ka na makapaghanap buhay. Yan ang nakakatakot. Pero viruses, walang. Ano yung viruses? Kakainin yung mga viruses sa inyong physical na katawan. And we have to expand our education with that. Kasi ngayon, by this time, pag kunin natin ng sample ng ating mga dugo, and we have to put it in the lab test, makikita din talaga mga viruses na yan. Na yung mga virus, but bakit hindi man tayo na ano? Dahil we have the powerful immune system. So walang taong walang mga virus. Lahat ng mga tao mayroon. Ngunit, hindi lang na-educate sana pang malawakang pagkaintindi itong mga ating mga kailangan makamit sana. Kaya takot ang mga tao. Takot. Pero that is actually normal. Kaya kailangan lang tayo ay kaalaman higit sa karunungan. Karunungan higit sa kaalaman. We have to reverse that. Kaalaman higit sa karunungan, then that could be the point. You are afraid of the viruses. Karunungan higit sa kaalaman, and there's no problem of the virus, that is reality. Bakit mo tayong takot ng mga virus? Kakainin din yung mga virus, walang problema yan. Hindi ka maano. But in the training education of our consciousness is in this foundation, kaalaman higit sa karunungan, and that's the external way. Karunungan higit sa kaalaman, that is the mystical order formation of the inner teaching of the Supreme Master. Kaya look for the inner teaching of the Supreme Master. That is the mystical order of the inner teaching. That will be the College of Mystery and the beyond the College of Mystery. Ang kailangan na yun, ang Karaang Testamento, makunik siya Bagong Testamento para makailata siya ng atong giingon sa Supreme Superlight Angels. Kung di po mo mahisalag, kung siya'y tinuod nga Diyos sa langit, napakaraming mga Diyos na lumabas sa panahon niya. And then we can sum up ang dalan sa kinabuhi, art of life, or art of destruction. Sa art of destruction, will not talk about of being good or being bad, masunod rin sa batas o hindi masunod rin sa batas. Nag-uusap ito kung anong klaseng connection ikaw yung nakakunan. In the end of time, and then you will be harvested into the art of destruction, or you will be harvested into the art of life, which means ascension of life in the higher dimension, into the supreme governance of the infinite cosmic family of life. Kaya yung sinasabi natin na langit, walang kakusang na langit, but we have to look for the kind of langit na mayroong address. At that's just only specific na langit na mayroong dimension na may sukat. Pag sabihin nyo spiritual division, this will make, anyway, we have, time natin ay konti na lang. And then, okay, atong hulaman ang ubang oras. Para maintindihan ninyo, imagine in this way, when you look at the sun, moon, stars, heavenly bodies, in mga planeta ba, adlaw, bulan, bituon, mao na siya, naon yung pagsabot, mao na siya gitawag og mga corresponding spiritual division na yung mga opisina ba, na adlaw, na bulan, na mga bituon. So, mao na ipsabot ng spiritual division. Ang wanang nga nahimutangan ng mga adlaw, bulan, ug bituon, mao na gitawag og dimension. When we talk about governing star formations, palace of the Olympic stars, that is going up, ascending light into the beyond. Na ipasabot, dili ka kitag spiritual division kasi walay mga planeta, walay mga adlaw, walay bulan, walay mga bituon, usa lang ang tanan. Cosmos ba? Moray equivalent of cosmos. So, nagsugod ang atong tanang sugilanon
sa spiritual na kamalayan sa panahon nga dunay gipalabas nga pagtulon-an ang mga celestial master dinhi sa kalibot. Maurang sa 13th advanced elemental na kalibutan. Nga 14 mga dimension sa mga tao and dimension sa mga kanto. There are the kinds of life, 7 foundation of the soul, and then extension na 15th elemental dimension, human dimension. Mo ni gitawag og cosmos nato karon sa beyond Kalisag Mystery nato ang institution of this foundation of revelation. Okay, so must think again. So must think to know more about the art of life. If you want really to victoriously ascend life in higher dimension, pag gusto mo talagang magtagumpay na makaakyat sa kaharian ng Panginoon, papasok ka sa mundong walang sukat. Pagpapasok ka sa mundong may sukat, kaya ginawa natin itong joke, but this is really the truth in life. Bakit man tayo papasok sa mundong maliit, sa langit na maliit? Nga maski nga itong ating bansa malaki na, but compared to the entire planet, this is just a very small nation. Kailangan we have to expand our understanding about heaven. Heaven yan na maski cosmos ay kayang ipasok. When you are pursuing your opportunity, getting your slot at the 144,000 mga pinili ng Diyos, and the absolute way for the 144,000 meaning of that is, it could be said in this way: 144,000 body, 144,000 body, katawan na 144,000 na 1 bilyon katao. Ang ibig sabihin yan, that is the formula of the Sun 72. Na ibig sabihin, 1 for the Supreme Absolute. 444 para sa 4 corners pillars of formation. Kaya makikita niya yan sa logo ng dugukan. Ang isang logo ay 4 main direction. Another logo is another 4 main direction, version 1. At naging araw, isang araw. That is formula. And the 000, that is the formation of the tatlong klaseng spiritual Amisra Grada Murka. And this cosmos is belong to the Murka, comprising of multi-dimensional level of existence, even in the astral dimension, multi-dimensional level of existence, and the physical na mundo. Okay, so we'll go expand spiritual consciousness. This is just an invitation for everybody. Expand spiritual consciousness and begin doing your inner cultivation. That is the way, method where you can survive the bigger trials of time on these coming days. And that's all for today. And until the next time, pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaiyahan.